not as tough as Mega love shoutout po mga ka-Wells lovers ni Receiving Beach Vlog. Andito po ito ngayon sa ating historic na simbahan po dito sa Manila Cathedral po. Ito po ang pinaka old po na simbahan dito po sa Manila po Cathedral. So ayan po, napadaan po ako dito dahil may pinuntahan po ako sa Comelec, dahil ang pinaka-main po ng Comelec ay dito po sa Intramuros po. Kuha po ako ng Voters ID Certificate para po sa gagamitin po sa PWD ID po ng aking anak para sa renewal po. Pero bago po ang lahat po, pasukin po muna natin ang simbahan po ng Manila Cathedral po. Maraming mga turismo po ang pumupunta dito sa Intramuros para po masaksiyan po ang historic po na simbahan ng Manila Cathedral po. Panoorin po natin ang loob. Ayan po, andito na po tayo sa simbahan upang humingi po ng panalangin, pasasalamat po sa mga biyayang pinagkaloob po sa atin ni Lord. Gayunpaman, para sa kalusugan po ng ating pamilya, sa aking pamilya, na gabayan po kami sa araw-araw ng aming mga ginagawa at sana wala pong anumang karamdaman din. Ayan po, palabas sa simbahan dahil may hinahanap po kasi ako na Comelec para po talaga na makakuha po ng certificate na Voters ID para po sa gagamitin na for renewal po. Pero yan po ang simbahan po talaga natin ng Manila. Yan po ang pinaka-old po talaga, pinakamatandang simbahan dito sa Intramuros. Maraming nagpupunta dito ng mga turista dahil po sa ganda po ng simbahan nito, kasi ilang dekada na po ito. Siguro wala pang World War II, andito nakatayo na itong simbahan na to sa Manila. Binumba na to, nire-restore ulit, at saka gagandahan dito talaga. Ito yung historical na simbahan na noon sa lahat ng mga turista pumupunta dito, kasi hindi lang mga Pinoy ang pumupunta dito kundi yung mga ibang mga banyaga din na pumupunta dito sa Intramuros para po makita nila yung pinaka-oldest na church sa buong Pilipinas ata itong Manila Cathedral. Dahil panahon pa ito ng gera, andito na po itong simbahan. So andito lang po ako sa simbahan kasi kailangan magpasalamat sa maliit man o malaki na mga biyaya po nagkaloob ng Panginoon. Dapat natin pasalamatan, at sa kadagdag pa doon din yung mga kahilingan natin sa ating mga kanya-kanyang pamilya, at sa lahat na rin sa mga sambayang bayan ng Pilipino, lalo na ngayon ng Pilipinas na maraming mga issues. Kaya tulungan natin ipagdarasal po ang ating bayan. So ayan po, dahil nga napasyal ako dito sa Intramuros dahil sa kukuha ako ng voter certificate na gagamitin sa renewal ng anak ko, kasi need po kasi ng City Hall para sa mga records ni Kay, dahil nga po nagpapalit na naman ng mayors, kaya panibagong requirements at saka panibagong apply naman, kasi kumbaga paso na yung binigay nila na IDs ganun, o mga kalakip doon yung iba talaga na mga documents po talaga na kailangan mo talaga proseso. Hindi lang po voters ID certificate, valid, two valid IDs na may address po ng Maynila, na legit po talaga na ikaw na dito ka nakatira sa Maynila. So ako naman kasi nakatira ako sa Manila dito since 2003 na, going 2004 noon. Napakatagal ko na dito sa Manila, pero iba-ibang mga boarding house po ang aking mga tinitirhan. So iba-ibang apartment po yun, pero dito ako nagtagal dito sa aking tinitirhan ngayon na almost 14 years na kami dito sa bahay na to, sa apartment dito sa Cristobal. Dito ako nagtagal, kaya
ayun po yung aking mga kumbaga katibayan na lihistimo ako na Manilinyo talaga na nakatira kasi ilang boto na ako sa Maynila din naman. So ang presidente pa noon is si bukod kay President Duterte, kay Ninoy, yan po, bumoto na rin po ako. Kaya ayun, ito po yung Manila nila, yung katedral na yung dito mo makikita ang lahat ng mga history ng simbahan, kung kailan nag-umpisa na build up itong simbahan nito. Napakatagal na pala ito, no? Grabe. So ang pinakamatagal dito is nakikita ko is sa 1800s pa ata to. Kaya super ano talaga, super tagal na to ng simbahan na to. Kaya grabe, napaka ano talaga ng architect dito na kumbaga nanatiling buhay sa mata ng mga tao na kahit gaano katagal man na tinayo itong simbahan, ni-restore po talaga nila para mapanatili po yung kung ano man na umpisahan na itsura. At saka although may dinagdag na rin ng mga iba, pero andun pa rin yung front view ng simbahan na simula noon andun pa rin. O ayan po yung mga simbahan noon na ito na kumbaga na wasak ng gera. Ayan, 1945 ata ito eh. Kaya grabe talaga. So gusto ko man sanang isa-isahin kasi gusto ko sanang bumili ng ano ng aklat niyan, kaso nga lang no budget. Sa 3.5 yata ang isang libro lang na ando na lahat nakasulat yung mga history ng mga Manila na ano. Ayan, so ang ganda po talaga ng ano dito. Ayan, mababasa mo ay 1771, ang tagal na nito. So ayan po talaga, nakapost kasi dyan sa wall nila, doon sa pagpasok nyo sa before yung mga souvenir, andito yung mga history, naka-ano din po dyan. May mapapanood din kayo doon sa TV na kung saan makikita ninyo yung mapapanood din nyo yung nagsasalita na inilarawan niya talaga kung paano ito na simula ang simbahan. So nakaka-amaze lang talaga dahil andun pa rin, buhay na buhay pa rin ng mga larawan na naka-post doon sa history ng Manila Cathedral na kung halimbawa po mahilig kayo sa souvenir, kung halimbawa first timer kayo diyan pumunta, lalo na pag malayo kayo, nanggagaling sa malayo, yan, kahit na souvenir, pwede kayo bumili dyan. Marami mga t-shirt, meron din po dyan sa loob ng simbahan. So ayan yung t-shirts, ayan po, marami po talaga dyan mga souvenirs na pwede mong bilhin kung sakali man na kailangan nyo ng pasalubong pauwi o kaya i-gift nyo sa mga mahal sa buhay. So dyan lang nakaano yung ano talaga, yung mga souvenirs nila. So mayroon 350, ang pinaka-lowest ata doon yung isang may 50 pesos o 70 pesos yung parang porcelas lang. Ayan, marami din yan. Mas mura din yan. Yan mga porcelas. Ayan, mas mura yan. So ayan. So ang kagandahan dito kasi marami kang mabibili kung sakali. May mga rosary. Ayan, yung mga souvenirs na yan. So dagdag pa doon ito, may kung gusto mo rin ng mga yung frame, ayan, doon para sa altar, ayan. So ang ano lang talaga, napaka ano lang talaga sa ano mata ng mga turismo na nakakaakit po talaga. Ayan. Pinaka historic po na simbahan. Ilang
certificate. Ayan, tapos na tayo sa loob ng simbahan. Punta naman po tayo dito sa Palacio de Gobernador. Ayun po yung katabi lang po na building po ng simbahan po natin na napakaganda din ng front ng Palacio de Gobernador. Pero itong simbahan na to talaga, yan po yung pinaka-front ng ating simbahan. Napaka-oldest na po nito simbahan natin. Ayan, dito na tayo sa Palacio de Gobernador. Ayan po yung building din po na nakakamangha din tingnan kasi napakatagal na rin po itong na building na to eh. Yun, kaya marami mga talaga turista din ang pumupunta dyan talaga. Grabe, nakakaano talaga din. So, ako kasi first time ko dito kukuha ng voter certificate kasi doon sa Manila City Hall, dun sa katabi doon, nag-down po kasi ang system ng District 5. Pero yung from 1 to 4, okay naman yung system. Pero nung kumuha kami, yung may kasabay ako, sabi ng staff doon na dito daw kami kukuha sa main, dito sa Intramuros kasi down ang system ng District 5 pag kukuha kami ng voters certificate. Kaya dumiretso ako dito sa Intramuros kasi dito yung pinaka-main ng kuhaan ng voter certificate. So, as you can see talaga, makikita mo ang ganda ng Intramuros po talaga. May nagtitinda din sa labas. Yung tinatawag nila na mini Changi. Yan po, may mga kainan. May mga yung mga talaga kung gusto mo kumain. May mga kain ka rin talaga dyan. So, dyan na lahat po. Hi. Hello, kabayo. Ito yung natin. Pwede ka magano sa kabayo. Magkano yung dito, boss? Boss, isang kilo lang magkano? 1,000. Ilang oras yun? Manawa lang. Madadaanan na lahat yan, o. Huwag muna. 1,000 daw ang isang oras. May ikot na lahat ng mga tourist spot ng yung mga kailangan mag-iikot. Maraming salamat po mga Kabals Lovers ni Wells TV Mix Vlog. See you sa susunod ko po na upload ng aking mga videos. Thank you for supporting us. God bless po. Everybody on the fake shit. I look around, feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit.